Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at muli po ako po ay muling bumabati po sa inyo, sa mga kapatid, sa mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Ayan, at bago po tayo mag-umpisa dito po sa ating pakikinggan, dito po kay Sir Mike Abe Opinion, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At ito po ang ating magiging topic. Pakinggan po natin mula po kay Sir Mike Abe Opinion. Endorsement, pagtataas ng kamay, pagpapakilala. Kaya nga endorsement, paghingi ng suporta ni Sara Duterte at Robin Padilla. Effect, hindi tinanggap ng taong bayan. As of now, wala eh. Alam niyo bakit? Kasi yung dalawang kanilang binitbit mula sa administration, si Amy Marcos at saka si Camille Villar, parehong alanganing-alanganin. Mukhang mahirapang pumasok sa Magic 12. Kasi nasa 13-14 sila eh. 14 to 15. So, hindi sila pasok dun sa top 12. Itong dalawang controversial. Si Amy Marcos, humiwalay kay Marcos sa kanyang kapatid. Ipinagpalit ang Marcos sa mga Duterte. Si Camille naman namangka sa dalawang ilog dahil ito'y kasama sa alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos from day one. Biglang sumama kay Sara at nagpa-endorse kay Sara. Okay? Akala naman nila ay makakahatak. Na in-endorse din ito ni Robin Padilla. So, itong endorsement ni Sara at Robin Padilla hindi tinanggap ng tao. Kasi hindi pasok sa Magic 12 until now ang dalawang ito. Amy Marcos, Camille Villar. Si Amy, kaya naging problema kasi anti-Marcos na siya. Nagalit na ang mga tao sa kanya. Si Camille naman, maliban doon sa namamangka sa dalawang ilog, napakalaki ng problema ng kanilang Prime Water. Ang ganda ng pangalan, Prime Water. Pero ang daming kapalpakan. Dumami ng dumami, libu-libong pamilyang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, ang komplena dyan nga po sa kapalpakan ng Prime Water na pag-aari ng mga Villar. Kasama dyan si Camille kasi anak siya ng mga Villar. So yun ang isa siguro naging damage. Hindi lang yung kapalpakan ng Prime Water, kung hindi pati yung kanyang paglapit, nagpa-endorso at sumama sa Sara Robin Padilla team. Kaya ang tao, dahil marunong na, aware na ang mga tao sa sitwasyon, hindi sinuportahan. Kaya ngayon Kahit man po ako mga kababayan, sa akin na pananaw, talagang kung sa pagpili ng mga senador, talagang para sa akin, bagsak na sa akin si Senador Amy at si Camille Villar. Kasi nga po, unang-una, nandito siya kay Bongbong tapos lumipat po siya doon sa kabila, kila Duterte, si Camille Villar. At ganoon din po si Amy, galing sila dito po sa administrasyon, lumipat po sila dun sa kabila. Kaya para rin sa akin, hindi ko po sila iboboto dahil unang-una nga namamangka sila dun sa dalawang ilog. Pero ito pong si Senador Amy, talagang kinakalaban niya na talaga yung kanyang kapatid. Gusto niya na rin na parang mapabagsak. Pero sa akin po na pananaw, talagang hindi ko na rin po yan iboboto para po sa akin. Yung pong mga nag-senador po na yan. Tuloy po natin. Na senador. Kasi yung iba talagang duda ko dyan. Kaya kumuha ako ng mga kandidato galing sa independent candidate. Kahit hindi manalo, pero susundin ko yung aking prinsipyo at ang aking paniniwala. Sanay naman ako dyan eh. Sa totoo lang po, kasi maraming tatanong, si Mike, sinong kandidato mo? Pag sumama po kayo sa akin, malamang maraming din talo. Kasi hindi pa ako nanalo ng majority ng senador na ibinoto tuwing eleksyon. Kasi ang binoboto ko sa tingin ko matino. Hindi ako nakatingin sa kasikatan, kagwapuhan, kagandahan, o malalaking angkan, o maraming pera. Sa akin garbage yung qualification na yan. Hindi actually qualification. Sa akin yung kakayanan, prinsipyo, paninindigan, totoong tao. Nakalulungkot lang po mga kababayan, hindi naman po kasi katulad ni Sir Mike Abe ang karamihang mga Pilipino na mga mahihirap
Kasi ang mga mahihirap, kung nga po sila unang-una walang mga internet, hindi po sila nakapagsusuri kung ano lang po yung kanilang naririnig at kung ano lang po yung sikat, yun ang kanilang kasi kagaya po naranasan ko nung araw, kasi unang-una wala namang kaming access na para malaman ng mga kandidato. Kumbaga nga ngayon lamang pong panahon ako parang natututo nga na usisain kung sino yung karapat-dapat na maging senador po natin, ano. At kagaya nga po niyan, meron po akong mga gustong iboboto na hindi naman po talaga sikat, pero talagang ano sila, makikita mo may prinsipyo, tumutulong sa kapwa. Talagang sila yung mismong makikita po natin na nagbibigay sila ng tulong, pero hindi sila sikat, pero magaling. Ayan, paano ko po nalaman? Kasi nga po, sa panonood ko halimbawa dito sa internet, nakikita ko yung sitwasyon at yung kanilang pagmamalasakit na sila tumatabo, pero sa channel lang nila doon mo malalaman. Kagaya nga lang po halimbawa nito pong tumatakbong senador na si Busita, ano po, Congressman Busita. Yun, nakikita ko mahusay siya talagang tumutulong siya. Pero sa iba nating mga kababayan, wala silang access na gano'n na malaman po nila kung sino talaga yung kanilang pupwedeng ihalal. Kung baga, kung ano lang yung kanilang nalaman, halimbawa sikat, tapos nalaman pa nila fake news pa, na propaganda lang pala, yung kanilang iboboto. Kaya kung minsan na nangyayari, kung talagang sino yung sikat, kung sino po yung mas maraming nalaman na balita doon sa ganong tumatakbo, o yun ang kanilang naiboboto. Ayun, kagaya po ni Sir Mike, ano po, Abe, meron siyang access, nalalaman niya, alam niya kung sino yung karapat-dapat. Kaya kagaya rin po sa akin, yun po, nalalaman ko rin kung hindi naman sikat yun, pero yun ang iboboto ko. Pero kung mukha hindi sikat, maaaring hindi nga manalo. Ayan, ganun po nangyayari mga kababayan. Till now, parang 4, 3 pa lang napipili ko. Yung iba, inaaral ko pa, halos wala pa rin ako sigurado. Parang 3, 4 pa lang 100% iboboto ko. Pero yung iba, inaaral ko pa. More or less, meron kayong idea. Si Heidi Mendoza, yan po ay may prinsipyo. Dating commissioner ng Commission on Audit, kailangan natin yan. Yung ganyang klase. Hindi siya masyadong sikat, hindi siya masyadong malaking partidong pinanggalingan, parang independent pa, pero mayroong kakayanan. Saan ba tayo? Yan nga po, endorsement ni Sara at Robin Padilla hindi tinanggap ng tao. Na ipaliwanag ko yan kasi yung dalawang kandidato niya laglag sa top 12. Hindi ko rin ibuboto yun. Bakit ko naman ibuboto yung mga yan? Okay? Ano ba? Ito, ang matindi. Ito yung nakakatawa. Ito talaga nakakatawa. Alam niyo bakit? President Bongbong Marcos. Tawa talaga ko rito. PBBM, sinisisi ni Amy. Wow! Kaya daw siya mahina, kaya daw hindi siya mananalo, kaya daw hindi kasama sa top 10 kasi nasira daw yung pangalang Marcos. Nadami daw siya. Tawag man ako doon. Nahahawa na ito sa mga grabe naman yan. Amy, ang tanda mo na sa politika. Yung Marcos na iniwan mo, ngayon sisisihin mo kaya ka bumaba, kaya daw bumagsak siya, kaya daw humina ang rating niya kasi mahina ang rating ni BBM. Baligtad ang vitamins na iniinom siguro nito, naawa dun sa kanyang mga kakaibigan na mga DDS. Hindi ka naman pinaalis sa gobyerno, ikaw ang banat ng banat sa gobyerno, sa kapatid mo. Ngayong bumagsak ka dahil ayaw ng Marcos loyalist, mga Ilocano, silent majority, ayaw sa'yo, na ngayon sisisihin mo, mahina ang rating ng Pangulo. Abay, saan ka ba? Ano, nangangarap ka ba? Ang taas-taas ng rating ng isang araw? 60% approval rating, trust rating 59 to 60% ang rating ng Pangulo. Hindi mababa yun. Patuloy niyong pinababagsak at sinisira ng Marcos administration, pero ganun pa rin ang percentage.
Hindi yun mahina, malakas pa yun. Sa dami ng mga gumigiba sa ating Pangulo. Tapos ngayon sa... Kaya ako nababasa ko ito. At may statement pa nga siya. Ayaw ko nang gamitin. I-relay ko lang sa inyo. Natatawa ko eh. Ha? Sa kabila ng ipinagpalit mo ang Marcos sa mga Duterte. Ngayon nang wala ka, hindi ka ayaw na ng tao sa iyo dahil pasaway na ang dating mo. Sisisihin mo ang kapatid mo. Sinisisi si President Bongbong Marcos. Kaya daw siya bumagsak kasi bumaba ang rating ng Pangulong Marcos. Nadamay lang siya. Nakakatawa talaga tong si Senator Amy, Biro mo yung kapatid niya, sinisisi niya. Samantalang siya naman talaga ang umalis. Kumbaga, kahit nung unay kinakalaban niya na yung ating yung kanyang kapatid, isinali pa rin siya doon sa alyansa. Sinali pa rin siya doon kahit na taliwas na yung kanyang ginagawa doon sa ginagawa ng kanyang kapatid. Pero nung isinali siya, siya rin po yung umalis eh. Di naman siya pinaalis ng kanyang kapatid doon. Siya mismo ang talagang umalis at pumunta doon sa kabila. Kaya talagang matatawa ka talaga bilang isang mamayang Pilipino na talagang nakikita yung mga nangyayari. Hindi mo maintindihan talaga itong si Senator Amy. Kaya talagang sa palagay ko, hindi siya mananalo talaga kasi maraming mga Pilipino na dismayado sa kanya. Kahit po ako nadismaya po doon nadismaya po talaga ako doon sa ginawa ni Senator Amy. Parang hindi siya Marcos. Parang siya, Amy Duterte siya. Nung babaitan yan, baka mangingibabaw sa'yo, ay, sandali, Marcos nga pala ako. Sandali, hindi pala ako Duterte, Marcos ako. Ay, baka ganon. Kawaimi, huwag mo namang gawing bio-bio mga Pilipino. Huwag mo namang paglaruan ang kaisipan ng Pilipino. Matatalino, gising na ang mga Pilipino. Sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Huwag nyo kaming pinagbubula. At ngayong may problema ka, sisisihin mo ang gobyerno, sisisihin mo ang kapatid mo dahil Marcos, ikaw ang sumira sa Marcos, Marcos pa rin ang sisisihin mo. Ang mamamayan ang nagdi-decide. Ang kanilang tinutulungan ang totoong Marcos, President Bongbong Marcos. Ikaw ay Marcos, ayaw na sa'yo kasi nga nag-Duterte ka. Hindi ka lang basta kumampi sa kanila. Bumanat ka pa ng bumanat laban sa Executive Department na pinamumunuan ng iyong kapatid na si Pangulong Marcos. Marcos pa rin. Di ba? Yan po matatawa ka. Nakuha na nyo? Sige, paka-review lang po ninyo yung ating video, kung ano yung ating pinag-usapan dito at malaya kayo makapag-comment. Di ba? Grabe naman katuwiran yan. Talaga lang Okay. Ay, naku, gumising na kasi. Ako, nakita nyo. Ito, real talk lang. 2025 hanggang 2022, sumuporta ako kay Pangulong Duterte. Libre yan. Voluntary. Kahit ng eleksyon 2025-2016. Isang taon niya paghahanda ng kampanya. Voluntary, tumutulong ako sa kanya. Araw-araw sa radyo, television, kinakampanya ko siya. Hindi ako nag-ambisyon ng kahit anong posisyon sa gobyerno noong mga panahon yun. Pero nanalo siya, nirespeto natin kahit na anong gawin niya, dahil siya ang presidente, wala tayong magagawa, presidente siya. Pero pagkatapos matapos ang kanyang term ng 2022, dapat nagpakumbaba na siya. Dapat nirespeto na niya itong Marcos administration. Kasi ito yung bagong gobyerno, ito yung gusto ng taong bayan, dapat nirespeto at sinuportahan niya. Ay ang ginawa niya, hindi. Binanatan niya ang personal kung ano mga pinagsasabi. Ba't ko naman sasamahan ng ganong klaseng tao? Yun po yun. Hindi ako katulad ng mga DDS. Mali na yung ginagawa ni Duterte. Dahil tapos na ang kanyang term, DDS pa rin sila. Abay, kalokohan nyo. Irespeto nyo ang bagong gobyerno. Irespeto nyo ang merong mandate, elected mula sa taong bayan. Di ba? Hindi yung tapos na yung term ni Duterte, ang feeling niya siya pa rin ang presidente. Hari-hari pa rin. Kung ano mga pinagsasasabi. Ay ngayon, nabuhay yung kaso. Dahil mula 2017, may kaso na siya. O kasalanan ba ng gobyerno yan? Hindi. Ipinatupad ang batas. Hindi ko kailangan samahan yung tapos na ang term, ang piling presidente pa.
Hindi ko kailangan samahan yung taong tapos na ang kapangyarihan, ang piling, siya yung dapat masunod. Hindi pwede. Irespeto niya ang policy, programa, pagkatao, at gobyerno ng bagong gobyerno under President Marcos. Yun ang aking inaasahan at tinihiling sa kanya noong araw. Hindi niya ginawa. Batikos siya ng batikos ng personal hanggang sa pumutok na yung balitang gusto nilang pabagsakin para agawin ng kapangyarihan, para iupo si Sara at nang bumalik sila sa kapangyarihan. Kalokohan yan. Sabi ko, enough is enough. Yan ang dahilan. Doon sa mga paulit-ulit ang tanong, bakit ako dating Duterte, iniwan ko yan. Bakit ako sasama sa taong makasarili? Bakit ako sasama sa ang piling ay hari? Bakit ako sasama ang piling siya pa ang presidente? Tapos na ang term niya. May bago ng Pangulo, bagong gobyerno. Dapat sumuporta siya kung siya ay totoong tao. Dapat tumulong siya sa kasalukuyang gobyerno dahil nirespeto siya nung siya ang presidente. Pagkatapos niya, dapat siya naman ang respeto at susuporta sa bagong Pangulo. Mula ng 2022 ay hindi niya ginawa Kung ano mga pinagsasasabi at kung ano mga pinaggagawa, bahala kayo sa buhay niyo. Enough is enough. Ayan po ang ibig sabihin niya. Doon sa hindi nakakaintindi, at pinipilit pa rin mali ako at iniwanan ko siya, kanya-kanya tayong style. Yung ginawa ko at style ko at paninindigan ko, wala kayong pakialam. Pinanindigan ko at ginawa ko yon dahil sa tingin ko yun ang tama. Kaya from day one, Marcos ang tinutulungan ko until now kasi ito ang ating gobyerno. Siya ang naghahawak pansamantala ng gobyerno. Ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang mga Duterte walang respeto sa Pangulo. Walang respeto doon sa mga naglagay sa Pangulo. May mandate, panalo sa eleksyon. Pati taong bayan, hindi nila respeto. Ang piling na sila yung hari. Ang piling na sila makapangyarihan at magaling. O, yari kayo ngayon. Yan po yung atin pong narinig po dito sa pananaw at komentaryo ng ni Sir Mike Abe. Po. At sa akin naman po, agree naman po ako sa sinasabi po talaga niya. Siyempre kung ano po talaga yung inialal ng taong bayan, yun ang dapat na irespeto. Yun ang dapat na igalang dahil meron siyang sariling plataforma na dapat na ipatupad. Hindi yung sa sarili mo ikaw pa rin yung hari, ikaw pa rin yung dapat masunod. Hindi po tama talaga yun. Kumbaga binabastos mo na, binabatikos mo ng binabatikos, puna ka lang puna. Yun naman pala isang katerba rin naman palang pinagagawa na hindi naman tama po. Ayan po, bahala na po kayong mag-comment dyan po sa ating comment section. At salamat po muli sa inyo pong pakikinig dito po sa ating naging topic. At salamat po sa inyo pong pakikinig. At muli po mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na kayo po ay mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At hanggang dyan po muli, gaya po ng aking sinasabi, na sa araw-araw na lumilipas po sa ating buhay, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.